Noong hong February 24, 2022 ay naglunsad ng pag-atake ng Russia o ang Russia laban sa Ukraine. Siguro marami sa atin ay naaalala pa rin ang pagputok ng balita na yon. At ang asa ng Russian army ay within a few days ay babagsak ang Ukrainian government. As early as 3, yung iba ang projection ay 5, yung iba 7 days. Pero alam ho natin ang storya, lumipas ang maraming araw, lumipas ang maraming mga buwan, at ngayon ho ay nakakadalawang taon, 9 na buwan at 7 araw na ang gera at hindi pa rin tapos. It's been a long and very bloody and costly war. Matagal na digmaan, marami ang namatay at patuloy na namamatay at pasidihi ng pasidihi ang labanan. At ngayon ay nakakapanindig balahibo ang mga banta ng mga paggamit ng bomba nuklear. Now, kung itong labanan na ito, lalo na alang-alang, sabi nga sa tinubuang lupa, alang-alang sa mahal na bayan, ay willing silang makipagdigma ng mainam. O tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga sundalo ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na ang mga tinawag ng Diyos sa ministeryo ay kinakailangan makipagdigma o makipaglaban ng mainam. And with that very picture of warfare, yung picture na yon ng pagiging sundalo, ibig sabihin ito ay nagpapakita na ang labanang Kristiyano ay hindi madali. Ika nga, it's not a walk in the park. It is a very, very hard Christian life and spiritual warfare. At dito ho, sa atin hong binasa mula sa 1 Timothy chapter 1, we started last Sunday afternoon, ay ini-encourage ni Pablo si Timoteo na siya ay gumawa or makipaglabang mainam sa espiritual na labanan na ito. At nagbigay siya ng ilang mga mahalagang paalala upang matupad ito, magawa ito ni Timoteo ng may kahusayan at nagbibigay papuri sa ating Panginoon. And this is the message na gusto kong ibahagi sa atin ngayong hapon, the same as last Sunday, na itutuloy lang natin ho ngayon. Every believer, especially the pastor, must faithfully fulfill his God-given task of protecting the truths of God in the church by preventing false teachings to spread. Ang bawat mga mananampalataya, so that means hindi lamang ang pastor, pero pangunahin ang pastor, pangunahin ang mga tagapagturo sa iglesia, ay kailangang matapat na tupdin ang gawain na ibinigay ng Panginoon na protektahan ang mga katotohanan ng Diyos sa iglesia. At isa sa mga kaparaan nito ay sa pagpipigil sa mga hidwa o maling katuruan na kumalat sa loob ng iglesia. Bago tayo magpatuloy ay tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo. It was made clear to us kaninang umaga, ikaw o Diyos ay Diyos na karapat dapat sambahin at ikaw ay gumagawa ng lahat ng bagay na ang goal ay maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat o Diyos na pwede kami magpahinga sa katotohanan na ikaw ang soberano, na maging sa pinakamaliit na mga detalye ng buhay na ito at sa pinakamalalaki at mga dakilang mga events, o Lord, maliwanag na ikaw ang may hawak. Kaya o Diyos, tulungan mo nawa kami ngayon, gamitin mo ang iyong salita na magpatibay, magturo at magbigay lakas at encouragement sa amin, at kung kinakailangan, ang iyong mga salita ay gamitin mo upang maging liwanag, i-expose ang aming mga kakulangan, kapabayaan or kasalanan. At lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Ingatan mo po kami, ingatan mo po ang iyong iglesia. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, muli ho, pinag-aralan natin ang dalawang punto last Sunday, and that is faithfulness in the warfare. Second, carefulness in the warfare. And Lord willing, ngayong hapon ay tatapusin natin yung firmness in the warfare. So magbalik-aral ho tayo sa mga nakaraan nating napag-aralan na. Una, there should be faithfulness in the warfare.
So again, hindi may iwasan. Kung tayo ay Kristiyano, tayo ay nasa digmaan. If you remember kahapon sa youth conference, nahandoon ng pakikipagdigma laban sa kasalanan, whether you like it or not. If you are a Christian, kung tayo ay Kristiyano, tayo ay nasa labanan. Hindi lamang ito labanan laban sa kasalanan, ito'y labanan laban sa ating spiritual na kaaway, ang diablo mismo, at ito'y labanan, as we will again be reminded, laban sa mga ideolohiya at kaisipan at mga pagtuturo na hiwalay sa katotohanan ng Panginoon. Kaya ini-encourage ni Pablo si Timothy to be faithful, maging tapat sa gitna ng labanan. Sa verse 18, ang sabi ni Pablo ito, "This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare." I like yung ginawa ng isang mangangaral, binigyan daw ng adjective, good warfare. So there is such a way na maaaring you're engaged in a warfare, but in a bad way. Maraming sundalo, pero hindi lahat ng sundalo ay good. At ang goal natin bilang mga Kristiyano is to have that adjective sa ating pakikipaglaban sa buhay Kristiyano, to engage in a good warfare. So dito sinimulan ni Pablo kay Timothy this charge. Itong charge na ito, at kung naalala niyo ho, pinag-aralan natin, ano itong charge? This command. It's like a general na nag-i-issue ng command sa kanyang tropa, sa kanyang mga sundalo. Ito daw, charge na ito, ang sabi niya kay Timothy, and dito sinabi niya, it's this son Timothy, anak kong Timoteo. It's an endearing address kay Timothy. So hindi ito isang general na walang pakialam sa kanyang mga sundalo na kung utusan ay sumugod, kung sugod, mamamatay sila kung mamamatay. Itong charge na ito ay puno ng pagmamahal. Minamahal niya ang kanyang kamanggagawa at anak sa pananampalatayang si Timothy at pinapaalala niya at sinasabihan niya itong charge na ito, Timothy, anak kong Timoteo, at itong charge na ito ay hindi walang basihan. Itong charge na ito ay may basihan. Kung naalala nyo, pinag-aralan natin ito last Sunday, according to the prophecies which went before on thee. Now, dalawa ang maaaring view, maaaring sa church, sa Lystra, na merong mga quote-unquote New Testament prophets na maaaring nagsaysay ng mga propesiya patungkol kay Timothy kung paano siya magiging useful sa gawain ng Panginoon. Or the other one naman ay maaaring this prophecy ay out of observation. Nakita natin last time na may matindi at may mabuting patotoo si Timoteo sa mga Kristiyano. Yung pagdating nga na ni Pablo sa Lystra ay naging balita. Natanggap niya, nakita niya na merong kabataan, merong isang young people na bukang bibig ng mga kapatiran sa Lystra na may mabuting patotoo. Isang young people na makadiyos. At maaaring sa obserbasyon ng mga Kristiyano, sinasabi nila, sa biyaya ng Diyos, sa paggawa ng Diyos sa buhay ng kabataang ito, siya ay magiging kagamit sa ministeryo ng Panginoon. So whatever the case be, hinahamon ni Pablo si Timothy, pinapaalala niya na itong charge na ito ay ibinigay sa iyo hindi ito without any consideration. May konsiderasyon ito. May basihan ito. At ang basihan nito is that prophecies which went before on thee. So again, nahandoon ang propesiya patungkol kay Timoteo, nahandoon ang mga mabuting bagay patungkol kay Timoteo, at pinapaalala natin ni Pablo sa kanya kung kaya't pinagkakatiwala sa kanya ang charge na ito. At ang sabi ni Pablo, this charge I commit unto thee. At ang reason na ito, dun sa next part, that thou by them, that is by this charge, sa pamamagitan ng charge na ito, sa pamamagitan ng command na ito, mightest war a good warfare. So Timothy is to wage a faithful, a good warfare according to the charge given to him. At yun ang gawain ng isang sundalo. Hindi siya malayang gumawa sang-ayon sa kanyang sariling gusto. Kailangan niyang sumunod sa command ng kanyang
commander. Ika nga sa mga sundalo, obey before you question. Now, again, ibang usapan yun. Nevertheless, ang punto, ito yung charge, ang basihan ng good warfare. Hindi malayang umimbento si Timothy, ganitong paraan ko gustong makipaglaban. Hindi malaya si Timothy na maging creative sa kanyang pakikipaglaban. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, daanin natin sa politika. Hindi niya pwedeng sabihin, well, gusto ko makipaglaban sa larangan ng global warming. At hindi rin naman niya pwedeng sabihin na, ang gawin nating labanan ay paramihan ng bilang, palakihan ng iglesia, ng building, o paramihan ng mga bagay na kumikinang sa loob ng church. No. A good warfare is according to the faithfulness sa charge na ibinigay sa kanya. Ano ba ang charge? Let me give 3 particular. Yes, maraming ibinilin si Pablo kay Timothy, but 3 particular charges we will see. 1, the charge of guarding the truth by preventing false teachings. Yung bilin, yung command na kailangan niyang bantayan ng katotohanan, paano sa pamamagitan ng pagsansala or pagpigil sa mga mga maling katuruan at nagtuturo ng mali. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Timothy, iniwanan kita dyan sa Ephesus, at narito ang gawain mo na kailangan mo silang i-charge, kailangan mo silang bilinan, kailangan mo silang sabihan that they teach no other doctrine. Huwag sila magtuturo ng ibang katuruan liban na yung natanggap mula sa mga apostol. At gayon din sa church, hindi malaya ang mga pastor o ang sino man na magturo ng katuruan na hindi galing sa salita ng Panginoon. Number 4, or verse number 4, neither give heed to fables and endless genealogies that minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. So dito ipinako ni Pablo yung atensyon, yung isip ni Timothy na kailangan niya para ma-carry out niya ng may kahusayan ang pakikipaglaban. He must stop false teachers, charge them that they teach no other doctrines, and he must stop false teachings, yung endless genealogies. At usong-uso ito sa maraming mga churches na dapat ay masundan mo yung trail of blood. Kagkakasunod-sunod at matrace mo, dapat yung church na ito ay matrace mo way, pasunod-sunod hanggang makarating ka kay John the Baptist. At as if si John the Baptist ay Baptist by religion. And they will say, ultimately, kamakailan lamang nag-viral ang isang sikat na pastor somewhere there in the south ng Luzon, na si Jesus daw ay Baptist, sapagkat siya daw ay binautismuhan ni John the Baptist. Mga kapatid, kalokohan po yun. At yun ang mga bagay na dapat sansalain. Yun ang mga bagay na dapat pigilan. By guarding the truth. Hindi lamang yun, by guarding, pangalawa, by guarding the truth by faithful ministry. Hindi lamang babantayan ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsansala sa kamalian, kundi babantayan ng katotohanan sa pamamagitan ng tapat na pagmiministeryo. Sa 2 Timothy chapter 4, nagbigay ng charge si Pablo kay Timothy. 2 Timothy chapter 4 verse 1, ang sabi niya, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. What is the charge? Preach the word. Timothy, preach the word. Being instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. And we can say so much from verse number 2 na kinakailangan kapag ang mga ngaral ay tatayo sa likuran ng pulpit, he should be preaching the word. Hindi ipipreach yung sama ng loob niya. Hindi ipipreach yung tampo niya. Hindi ipipreach yung politika. Hindi ipipreach yung preference niya. Hindi ipipreach kung anuman ang sikat sa kultura.
Pinakita ko ho kay Sister Jonah, I believe 2 weeks ago. Nakakita ako ng post sa Facebook ng isang medyo sumisikat na, tingin ko charismatic church somewhere here in Manila, na ang preacher nila, dalawa yung preacher, isang lalaki, then nakalimutan ko kung ano yung, defeating envy, parang something na ganun. And then yung pangalawang preacher, babae. Alam niyo kung anong title? Apatu. Yun ang title ng preaching niya. Hindi ko alam kung gagamitin niya bilang acrostic yun. Letter A, admonition. Letter P, preaching. Letter T, training. Hindi ko alam, but it's APT. Sunod sa Agos. So mga kapatid, we must, lalo na sa mga lingkod ng Diyos sa iglesia, preach the word. At kung sakali man, kung loobin ng Panginoon, as I've said many times, kung meron tayong mga young people o sino man sa ating mga kapatiran, kung loobin ng Diyos na malipat tayo ng lugar at kinakailangan na pumisan sa isang iglesia, look for a church that preach the word. Preach the word. Walang church na perpekto. Yes? Pero kung ang church ay given sa faithful preaching of the word, may pag-asang maitama yung mga problema. Pero gaano man kaganda ng church kapag ang dumating ay hindi preacher ng salita ng Diyos, ang daming sisirain. Preach the word. In season or out season, sikat man ito o hindi. And sa preaching niya, there are elements, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering. We have no time para isa-isahin ito, pero sadly, maraming mga ngaral ang kaya lang gawin ay magpatawa. Maraming mga ngaral ang kaya lang gawin ay magpatama. And not to faithfully expound God's word and apply God's word in such a way na kailangang ma-reprove, ma-rebuke, at mag-exhort sa mga mananampalataya. Yan sabi niya, with all long suffering. Ibig sabihin ng long suffering ay may mahabang pagtitiis. Hindi mabilisan. O salamat sa Panginoon ay gumamit siya ng iba't ibang mga kaparaanan upang turuan ako na hindi isang preaching lang tapos na ang problema. Minsan masyadong believe sa sarili ang pastor. Isang preaching lang, dapat tapos na, okay na, solved na. No. With all long suffering. So we must be guarding the truth by preventing false teaching. We must be guarding the truth by faithful ministry. Number next, we must be guarding the truth. We must be guarding the guardians of the truth. Dapat bantayan yung mga nagbabantay sa katotohanan. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 19, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Naalala niyo pinag-aralan natin ito? Yung iba pinuputol agad, against an elder, receive not an accusation. Hindi doon natapos. Ang sabi ng salita ng Diyos, but before 2 or 3 witnesses, kung meron 2 o 3 saksi, pwedeng gumulong yung kaso. Pero pag napatunayang may sala, anong sabi? Them that sin, rebuke before all, that others also may fear. For some reason, for many conferences, isa ito sa nagiging madalas na usapan at mga tanong. Dahil talamak na talamak sa maraming mga churches ang mga pastor na seemingly immune sa disiplina ng iglesia. Untouchables ang mga ministers, untouchable ang pastor. And that is against Scripture. Kailangang bantayan ang mga tagapagbantay. Bakit? Dahil ang maging ang mga tagapagbantay ay hindi rin perpekto. Nahuhulog, oo, pwedeng mahulog sa kasalanan. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 21 kay Timothy, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and elect angels that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. And sa napakaraming mga churches, sa napakaraming grupo ng mga pastor, there are
there is partiality. Talamak ang immoralidad. O mga kapatid, nakakalungkot. May mga grupo ng mga pastor na natitipon sila dahil sila ay kapwa nagtatakipan ng dumi ng isa't isa. That is very, very sad. Kaya nga ho, as I answered yung question kahapon sa youth conference, isa sa mga kailangan ng church ngayon is to be taught faithful discipline. Faithful church discipline. Lalo na kapag ang kailangang idisiplina ay yung membro ng church na sa opisina ng pagpapastor. Again, isa sa privilege na meron ng isang membro ng church ay siya ay pwedeng pumailalim at dapat magpailalim sa disiplina ng iglesia. At ang pastor ay miyembro ng church at hindi siya exempted sa disiplina. So by guarding the guardians of the truth. So Timothy must wage a faithful warfare, a good warfare. So to do a good warfare, there must be faithfulness. Faithfulness. Number 2, carefulness. Kailangan ng may pag-iingat. May pag-iingat. Sabi ni Pablo kay Timothy sa verse 19, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwrecked. Meron dalawa na kailangang ingatan. Kailangang hawakan ang pananampalataya at kailangang hawakang mainam ang malinis na konsensya. Ang pananampalataya, ang katotohanan, ang mga doktrina ng salita ng Diyos ay kailangang ingatan. Hindi kung anong uso sunod. Hindi kung ano ang magpapadami ng tao ay turo. Kundi kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos ng pananampalataya na tinanganan noon pa ng mga unang mananampalataya mula sa mga apostol. Ay kailangan itong panghawakan at hindi lamang ito basta panghawakan but with a good conscience. Again, mga kapatid, sadly, we are made very much aware a few months ago na a person can be very reformed but don't have a good conscience. Isang kilalang pastor, at pag sinabi ko yung pangalan, ay maaaring marami sa inyo ay tatango. Hanggang ngayon, meron akong mga libro niya dyan, meron akong mga recordings ng preachings niya dyan. Again, it doesn't necessarily mean na yung mga sinulat yun na pinangaral nyo na ay mali, pero it means, and it's a good example sa atin na maaaring you're holding to faith, mga doktrina na napakalalim at matibay, pero napabayaan ang konsensya. So itong dalawang ito ay kailangang hawakan pareho. And sadly, ang sabi ni Apostol Pablo, which some having put away. Some have put away a good conscience. Isinangla nila ang kanilang malinis na konsensya sa kaaway. Pinabayaan nila, hinayaan nila ang kasalanan na magtagal at magstay sa kanilang mga buhay at ministry. It may be sexual immorality, it may be paggalaw sa pera na hindi dapat, it may be politika at kayabangan sa loob ng church sa iba't ibang mga kaparaanan. Ang konsensya ng manggagawa ay maaaring masira. Sabi nga ni Pablo kay Timothy sa chapter 4 verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Hindi nila maramdaman. They know they're speaking lies. They know they are being hypocrites. Pero dahil may kalyo na, may peklat na, makapal na, hindi na nila maramdaman. Anong sabi ni Pablo? Which some having put away concerning faith, ano nangyari? Have made shipwreck. Kumbaga sa barko, sumadsad na sa batuhan. Hindi ibig sabihin na wala ang kanilang kaligtasan. Hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Dalawa lamang ang ibig sabihin. Either one, sila ay tunay na mananampalataya, but they have disqualified themselves. Anong sabi ni Pablo sa Korinto?
if I will not discipline myself, ang sabi niya, I may be a castaway. Kung hindi ko ipuput under yung aking katawan, kung hindi ko didisiplinahin yung aking sarili, ako mismo ay pwedeng ma-put away or ma-cast away. At ang larawan no na hindi i-cast away, na hindi ka naligtas, kung hindi, yes, parang maaaring kutsilyo. Napakatalim, napakagandang gamitin, gamit ka ng gamit, then dumating na yung panahon na mapurol na yung kutsilyo. Anong gagawin mo? It's either hahasain mo or isasantabi mo na at gagamit ka ng ibang matalim. At yun yung larawan. Ang sabi ni Apostol Pablo, pagkatapos ako makapangaral sa iba, isasantabi na ako. Bakit? Dahil hindi binantayan ang sarili. Concerning faith have made shipwreck. That's one, but on the other hand, paaaring ito ay maging patunay o ebidensya ng hindi pagiging tunay na Kristiyano. Lalo na kapag ito ay nauwi sa apostasy, sa pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo. Again, kailangan magkaroon ng carefulness. Maging maingat. Hindi lamang sa theology. Yes, part yun. Kailangan bantayan ang katotohanan. But also sa konsensya, sa pamumuhay ng mga ngaral, at hindi lamang ng mga ngaral, ng mga bahagi ng iglesia. And lastly, number 3, dito tayo matatapos. There must be firmness in the warfare. Firmness in the warfare. Naalala ko ho ang kwento tungkol kay George Washington. Kung sino nakakaalala kay George Washington, siya ang first president ng United States, at nung sila'y nakikipaglaban para sa kalayaan ng US, ay nasumpungan na merong isang kaibigan, si George Washington, na espiya pala, nagbibigay ng information sa kalaban. At ngayon, merong naipit si George Washington. Ayaw niyang nahuli yung espiya, kailangan niyang ipapatay. That's punishable by death squad. That's treason. Pero dahil kaibigan niya ito, ayaw niya. Pero as far as I can remember, nangyari doon sa aking nabasa sa history, anong ginawa ni George Washington? Naging firm siya. Na death squad, na firing squad, na firing squad yung kanyang kaibigan para ma-prevent yung demoralization ng kanilang army. And sometimes sa ministry, how I wish na walang ganun. Na mga mananampalataya, oo, maaaring mga leaders pa sa church, pero they have made shipwrecked. They have maybe abandoned the faith or abandoned a good conscience. At sa verse 20, pinangalanan ni Apostol Pablo ang dalawang partikular na tao. Pagkatapos siyang sabihin sa verse number 19, holding faith in a good conscience, which some, having put away concerning faith, have made shipwrecked, of whom? Bibigyan kita ng dalawang halimbawa, Timothy, sa ilan na nagpabaya at na shipwreck ang kanilang pananampalataya at ministry, of whom Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Again, pinangalanan niya ang dalawa. Hindi tayo masyadong binigyan ng maraming detalye dito ni Apostol Pablo. Ang assumption ay kilala ito ni Timothy. Ito'y mga kamanggagawa, maaaring mga leaders doon sa church at Ephesus, mga kasama sa pastoral office ni Timothy, or maaaring mga deacon sa church, whatever it is, ito'y dalawang tao na kilala at maaaring may impluensya, and so much so na sila'y hindi naging mapagbantay, nagkompromiso sila. Apostle Paul said, whom I have delivered unto Satan. Wala tayong masyadong detalye tungkol kay Hymenaeus. Malamang siya yung tinutukoy sa 2 Timothy chapter 2 verse 17. Ano ang meron tayo kay Hymenaeus? Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 17, and their word will eat as that conquer, and whom is Hymenaeus and Philetus,
who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. So narito ay isa pang Hymenaeus. It may mean the same person, pero itong Hymenaeus na ito, hindi niya dinideny ang resurrection. Ang sinasabi niya lang ay resurrection ay naganap na. Tapos na. Again, malinaw sa Biblia, ang resurrection na hinihintay natin ay future resurrection na pinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi na ni Hymenaeus na ito'y tapos na, ganap na, wala na. At anong naging resulta? It overthrew the faith of some. And then si Alexander, dito mas kaunti ang ating information. He may be, hindi tayo sigurado, pero maaaring siya yung Alexander na tinutukoy ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 14. Na ang sabi, Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Of whom be thou ware also, for he hath greatly withstood our words. Siya ay Alexander, primarily ang trabaho niya ay coppersmith, and ginawan niya ng matinding kasamaan si Apostol Pablo. And ang sabi niya kay Timothy, mag-ingat ka sa kanya. Of whom be thou ware. Be aware, Timothy, sa taong ito. For he hath greatly withstood our words. Kinukontra niya ang mga pagtuturo ng mga apostol. And how I wish na pagdating sa mga ministers, how I wish patungkol sa mga pastor, I've heard stories. Salamat sa Diyos, wala pa ako nasaksihan, but I've heard stories na kung saan supposedly mga pastor conference and so on, nagkakasama, nagkaka-fellowship, narin na ang mga pastor, sasabihin ng isa, hubarin muna pagka-pastor natin, doon tayo sa labas. Magsusuntukan sila doon sa labas. The point is this, narito ang dalawang partikular na tao, hindi nila iningatan ang katotohanan, hindi nila iningatan ang kanilang konsensya, and they have made shipwrecked. Anong tamang aksyon sa ganito? Ang sabi ni Pablo kay Titus chapter 3 verse 10, a man that is an heretic after the first and second admonition reject. Narito siya may dalang hidwang kapananampalataya, tuturo siya ng kamalian, lalo na laban sa ebanghelyo ni Kristo. After the first and second admonition, yun ang iwanan. Knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned on himself. Sadly, maraming mga churches, they tolerate, they even covered or even celebrates itong mga tao na kagaya nito. Anong sabi ni Pablo tungkol kay Hymenaeus and Alexander? I have delivered them unto Satan. Ito ay nagbibigay halimbawa kay Timothy. Timothy, merong mga tao, merong mga ministers, they will make shipwreck of their faith and ministry. You must be firm. Na maaaring Timothy, kagaya ng ginawa ko dito kay Hymenaeus at kay Alexander, I have delivered them to Satan. And that's the language of church discipline. That's the language of church discipline. Sa 1 Corinthians chapter 5, tingnan natin yung halimbawa. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1, merong skandalo na nangyayari sa church at Corinth. Pero ang problema, hindi nila dinidisiplina. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 5 verse 1, it is reported commonly that there is fornication among you. Merong fornication na nangyayari sa church. May immorality sa loob ng church. And it is reported commonly. Hindi ito tago, ito'y hayag na hayag. As it is not so much as named among the Gentiles. Pampihira. Yung dumi sa loob ng church, hindi ito naririnig sa mga nasa labas ng church. Ganun kagrabe. Aasahan natin, mga kapatid, humanly speaking, mas madumi sa labas. Tama? Supposed to be, morally speaking, mas malinis sa loob ng church. Pero sa church at Corinth, may gumagawa ng mas madumi. Pero ang sabi dito, anong ginawa niya? That one should have his father's wife. Kinuha niya yung asawa ng tatay niya, higit sa malamang stepmother niya.
Kasi hindi naman sinabi his mother, kundi his father's wife. Hindi niya nanay, pero asawa ng tatay niya. Higit sa malamang, kinuha niya yung stepmother niya. What do you think sa verse 2? And ye are puffed up, nagyayabang kayo, and have not rather mourned. Hindi kayo nalulungkot dahil dito. Maaaring nagsasalamin, napaka-welcoming namin. Okay lang yan, dito ka pa rin. Anong sabi ng salita ng Panginoon? That he that hath done this deed might be taken away from you. Kailangan siyang alisin. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already as though I were present concerning him that hath done this deed. Siya na gumawa nito, siya na nagbibigay ng skandalo sa ngalan ni Kristo, sa iglesia ni Kristo. Ang sabi sa verse 4, in the name of the Lord Jesus Christ, when ye have gathered together and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ to deliver such an one unto Satan. It's the same language na ginamit niya kay Hymenaeus and kay Alexander. For the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Again, Timothy, be firm. Kaya kita iniwan yan sa Ephesus para ayusin mo ang mga bagay-bagay. Para patigilin mo yung mga false teachers. Pero Timothy, kung merong mga false teachers na hindi titigil, ayaw nilang pagsisihan, ayaw nilang tigilan, Timothy, you must be firm and apply church discipline. To the point na ma-excommunicate itong mga taong kagaya nito. Isa pang halimbawa sa Revelation chapter 2, sa church at Pergamum. Revelation chapter 2, verse 12. Mababasa natin itong sulat ng ating Panginoong Jesus, mensahe niya para sa church at Pergamum. Ang sabi ng ating Panginoon, and to the angel of the church in Pergamos, write, this thing saith he which hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Again, napakatindi ng kalagayan ng church at Pergamum. Sila ay meron silang kapatid, malamang minister sa loob ng church na na-martyr dahil sa pananampalataya. Do you imagine that? Halimbawa, ayoko na magbanggit ng pangalan, may member tayo dito sa church dahil sa pananampalataya, hinuli at pinatay. What an impact yun sa church. Pero narito ang sabi ng salita ng pang verse 14, but I have few things against thee. Sa kabila ng ganung pangyayari, na natili pa rin nakahawak sa pananampalataya, nakahawak sa pangalan ni Kristo, ang church at Pergamum, and that is commendable. Napakaganda, ipagpatuloy. Pero ang sabi ni Jesus, but I have some things against thee. Ang ganda ng gawain nyo, church, pero may problema kayo. Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Meron kayo sa loob ng church na mga tao na nagtuturo ng mga bagay na ayaw ko. Verse 16, anong sabi? Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Ang punto, tinatawag ni Jesus ang kanyang iglesia, merong kayong dapat gawin. At dito ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, narito ang halimbawa ng dalawa na made shipwreck sa kanilang pananampalataya. I have delivered them unto Satan. Anong dahilan? That they may learn not to blaspheme. Again, ang layunin pa rin ni Apostol Pablo, hindi I have delivered them to Satan, I have excommunicated them from the church para it's an act of revenge.
And sadly, merong mga pastor na wini-weaponize ang church discipline. Hindi disiplina ng church, revenge ng pastor. That's very sad. Pero sabi ni Apostol Pablo, I have delivered them to Satan that they may learn not to blaspheme, para matutunan nila na huwag lapastanganin ang pangalan ng Panginoon. Again, church discipline, even to the point of excommunication, ang layunin pa rin ay sa ikabubuti. Kung siya'y tunay na mananampalataya, siya'y magbalik loob. Kung siya'y hindi tunay na mananampalataya, ma-expose na hindi siya tunay na Kristiyano at tawagin siyang magsisit manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Again, ang layunin ng church discipline, ang pundasyon ng church discipline is love. Ang goal is to win back the professing brother. Pero kung kinakailangan, Timothy, you should war a good warfare. You should be faithful sa iyong pakikipaglaban. At may mga times na kailangan mong maging firm at gawin ang bagay na maaaring ikaw mismo ay hindi mo gusto. Sadly, churches today are in toleration of sinning pastors, members, lalo na ang mga influential members. So we must be firm in this if we are to war a good warfare. Una, Timothy, faithfulness is needed to war a good warfare. Pangalawa, carefulness is necessary to war a good warfare. And Timothy, firmness. Hindi madali, hindi masarap lagi. Maraming pagkakataon na napakahirap at napakalaking hamon na tumayo sa katotohanan. And there will be oppositions, but there should be firmness to war a good warfare. Ngayon mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi lakad sa parke. Ang buhay Kristiyano ay isang gera, isang labanan. At hiwalay sa biyaya at tulong ng Panginoon, hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. At salamat sa Diyos at nawa tayo bilang isang iglesia, tayo bilang mga mananampalataya, bilang magkakapatid, ay magtulungan, magbantayan sa isa't isa. Isa sa mga punto, paraan para maging faithful si Timothy, the guardians should be guarded. Mga kapatid, ang inyong pastor, maaaring pogi pero hindi perpekto. Huwag niyo isipin na imposibleng mahulog si Brother Paul. Kasi pag inisip niyo imposibleng mahulog si Brother Paul, hindi niyo babantayan si Brother Paul. Oo mga kapatid, kailangan ko. At kailangan ng bawat isa sa atin ang pagbabantay to war a good warfare. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po, O Diyos, sa tunay. Yesterday, we are very much thankful and excited and happy, rejoicing, O Diyos, sa biyaya mo, sa ginawa mo sa youth conference. But Lord, we are reminded today na kami pa rin ay engaged sa isang labanan. Na ito pa rin, Panginoon, ay mahirap. Na kailangan namin, O Diyos, una, bantayan namin ang aming mga sarili. Bantayan namin ang katotohanan na aming daladala. Padalihin naming malinis ang aming mga konsensya. At gayon din, magkaroon kami ng katatagan na gawin ang iyong kalooban. Ama, ingatan mo po ang iyong iglesia. Alam mo po, O Diyos, at alalahanin mo po nawa na ang pastor at bawat miyembro ay gawa sa alikabok. Kami ay may kahinaan. Kaya kami desperado nangangailangan ng kalakasan, ng biyaya na nanggagaling sa iyo. So lamang lahat ng papuri, salamat sa iyong mga katotohanan. Salamat po sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo may kapatawaran ang mga kasalanan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.